lagay ni Junmar Fajardo sa SMB habang papalapit ang bakbakan versus Meralco. Tututukan po natin yan. Tanong ng bayan, makapaglalaro na ba si Junmar Fajardo? Si Justin Brownlee pwede umanong itrato bilang isang local player or pwedeng maglaro bilang local player para sa Barangay Ginebra. Gaano katotoo yan? Paano mangyayari yan? Tututukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Makaraan ang bakbakan ng Magnolia at San Miguel Beer sa nakaraang PBA Commissioner's Cup na pinagwagian ng huli. Mas pinili ni Junmar Fajardo na ipahinga ang kanyang sarili bunga ng tinamong injury. Hindi na rin niya pinilit ang katawan na samahan ng Gilas Pilipinas laban sa Hong Kong at Chinese Taipei. Nangyari po yan sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. At ngayon na nalalapit na muli ang schedule na bakbakan ng kanyang kuponan sa PBA, ano na ang estado ni Junmar Fajardo? Makakasama na ba siya ng grupo ni Coach George Gallant sa court? Tutukan po natin ang physiotherapist na si Edward Bacazon sa report ni Richard D. ng The Manila Times. May clearance po siya para maglaro. Marami lang siyang kailangan gawin katulad ng activation, rehab at strengthening at i-manage lang yung kanyang minuto. So mula po yan kay Sir Edward Bacazon. May clearance siya para maglaro, di ba? Ibig sabihin, okay po siya. Malaki ang chance na makita siyang muli ng SMB fans dito sa court para samahan ang kanyang grupo. Good news po yan para sa SMB fans, di ba? Kasi sa ngayon, magsisimula pa lang po sila. Wala pang naitatalang laban. Sa unang laban po nila, haharapin nila ang rain or shine ni Coach Yengyao. Bukas po yan, March 15, 4:30 p.m. Yung rain or shine, sa tatlong bakbakan po nila, wala pa rin po silang naitatalang panalo. Kaya kung pagbabasehan ng kasalukuyang galaw ng koponan at dahil kompleto Ricardo ang SMB, pwedeng sabihin na bentahin na kagad para sa Beermen, di ba? Anyway, bilog po yung bola. Kahit anong lakas ng team, posible silang matalo dyan. Posible po silang masilat. Pero kung maglalaro si Junmar, mas mabigat na team ang makakaharap ng rain or shine. Matapos ang bakbakan ng SMB at rain or shine sa ganap na 4:30 ng hapon, March 15, susundan sila ng Barangay Ginebra at Meralco sa ganap na 7:30 ng gabi. Tulad ng SMB, ngayon pala magsisimula ang kampanya ng Gin Kings dito sa Philippine Cup. Pero bago yan, mainit na pinag-uusapan sa ngayon ng estado ni Justin Brownlee at Ginebra dito sa EASL. Ayon sa balita, sinagot ni EASL co-founder Henry Kerins ang magiging estado ng naturalized player ng Gilas sakaling makasama ang Barangay Ginebra sa EASL o sa liga ng EASL. Ano nga ba ang magiging lagay ni Justin kung pumasok ang Gin Kings sa EASL? Import pa rin ba siya or local player? Tutukan po natin ang co-founder na si Henry Kerins ng EASL sa report ni Paul Lintag ng One Sports. Domestic rules na to sa PBA. Kahit naturalized si Brownlee, import naman ang tingin sa kanya ng PBA, di ba? Kaya titingnan din natin siya bilang import. Malinaw po yung sinabi niya, di ba? Hindi siya pwedeng maging local player kahit sa EASL, considering na naturalized player na po siya ng Gilas Pilipinas. Import pa rin siyang ituturing ng EASL sakaling pumasok ang Ginebra sa nasabing liga. Kung titingnan po natin yung isang side, walang nabago. Pero kung yung kabilang side ang sisilipin po natin na Pilipino na po siya dahil sa naturalization na nakuha po niya, sayang. Kasi hindi na makakakuha ng ibang import ang Gin Kings para mas lumakas ang kampanya nila dito sa EASL. Sakali lang po yan, napasukin po nila yung liga. Tanong, saan nga ba nagsisimula ang ganong pananaw? Base po kay Henry Kerins, yun po kasi domestic rules ng PBA. Meaning, sa PBA po siya humugot ng kanyang mensahe. Tinitingnan niya kung ano ang trato ng PBA sa naturalized player katulad ni Justin Brownlee. Kung pagbabasehan natin ang naging pahayag ni EASL co-founder Henry Kerins, wala nang pag-asang maging local player si Justin Brownlee kahit isa na siyang Pilipino sa pamamagitan ng naturalization na ibinigay ng Kongreso ng Pilipinas. Pero base na rin sa nilabas na pahayag ng EASL Big Boss sa media, may paraan pa para maging local player si Justin Brownlee na posibleng magbigay daan sa Ginebra or sa kuponan na nire-represent ni Justin na makakuha ng isang import. Sa pananaw ni Henry Kerins, paano nga ba mangyayari ang lahat ng yan? Paano magiging local player si Justin Brownlee? Tutukan po natin si EASL co-founder Henry Kerins sa report ni Paul Lintag ng One Sports.
Kapag sinabi ng PBA na okay, pinapalitan na namin yon at si Brownlee ay isa ng local na player at pwede na kayong kumuha ng ibang import, dun pwede nating sabihin na local player na si Brownlee. Pero ayon kasi sa rules ng PBA, import si Brownlee kahit naturalize siya. Again, nasa PBA po yung decision para maging local player si Justin Brownlee. Actually, hindi lang po si Justin, kundi maging yung mga nauna nang na-declare na Pinoy dahil sa naturalization na ibinigay ng Kongreso, di ba? Kung idedeklara ng PBA kasi yan, mangyayari ang lahat ng yon. Sa kaso ng Ginebra sa EASL, sakali sumalang po sila doon, magiging malaking bentahe po yon. Isipin mo kung deklarado si Justin na local player, pwede na po silang kumuha ng import na makakasabay ni Justin. Para sa akin, malakas po yun. Ang laking bagay po nun. Sa EASL po to hindi sa PBA. Pero kung idedeklara ng PBA na local si Brownlee, mas lalakas pa ang Ginebra kasi local na po siya. Tapos kukuha ulit ng import si Coach Team para sa Barangay Ginebra. Mas malakas po yun. Anyway, wala tayong alam kung may plano ang pamunuan ng PBA na gawin local si Justin. Wala rin tayo sa position para itulak yung ganong senaryo. Inilabas lang po natin ang pahayag ni EASL co-founder Henry Kerins tungkol sa issue sangkot ang Ginebra at si Justin Brownlee. So guys, maraming salamat.